Kamusta po kayong lahat? Ngayon pag-uusapan natin ang isang bagay na maaaring nakakagulat, lalo na para sa ating mga nakatatanda. Maraming Pilipino ang mahilig sa masasarap na pagkain at natural lang iyon. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may ilang pagkain na, kahit mukhang inosente at karaniwan sa ating mga ref, ay maaaring nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan para sa ating kalusugan habang tayo ay nagkakaedad? Ang katotohanan ay, habang tumatanda tayo, nagbabago ang ating katawan at ang mga pagkaing dati nating kinakain ng walang problema ay maaaring maging sanhi ng iba't ibang issue mula sa pananakit ng kasukasuan, problema sa pagtulog, pagkawala ng memorya, hanggang sa mas malubhang karamdaman. Marami sa atin ang hindi nakakaramdam ng ganap na sigla o nahihirapan sa simpleng gawain at madalas, ang salarin ay nasa mga pagkain mismo na nasa ating mga kusina. Ang pakiramdam na parang hindi na tayo kasing lakas o kasing talas ng dati ay isang masakit na realidad para sa marami. Ngunit mayroong isang lihim na hindi gaanong pinag-uusapan na makakatulong sa inyo na muling makaramdam ng sigla at vitalidad. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 9 na pagkain na dapat nating iwasan o bawasan na kung inyong malalaman ay makakatulong sa inyo na magkaroon ng mas masigla at malusog na buhay. Manood hanggang sa huli para sa isang bagay na siguradong magpapagulat sa inyo. Ngayon, simulan na natin ang ating listahan ng mga pagkain na dapat nating pag-ingatan at ang una sa listahang ito ay ang mga naprosesong karne tulad ng hotdog, tocino, longganisa at iba pang deli meats na paborito nating isama sa ating almusal. Madali silang ihanda at masarap, kaya naman sikat na sikat ang mga ito sa bawat bahay sa Pilipinas. Ngunit ang totoo, ang mga pagkaing ito ay puno ng sodium, nitrates at preservatives na hindi maganda para sa ating puso at ugat. Habang tumatanda tayo, mas nagiging sensitibo ang ating katawan sa asin at ang sobrang sodium ay maaaring magpataas ng ating blood pressure na siyang pangunahing sanhi ng sakit sa puso at stroke. Ang mga nitrates naman ay maaaring maging sanhi ng pamamaga sa katawan na nag-aambag sa iba't ibang sakit na kaugnay ng edad. Isipin nyo na lang, ang bawat subo ng tocino o hotdog ay nagdadala ng mga chemical na nagpapahirap sa ating puso na magtrabaho ng maayos at sa paglipas ng panahon, nagiging dahilan ito ng pagkapagod at pananakit ng dibdib. Maaari din itong maging sanhi ng pagkakasakit sa bato o kidneys. Sa halip na ito, bakit hindi natin subukan ang sariwang karne, isda o manok na lutong bahay? Maaari rin tayong gumawa ng sarili nating version ng tocino o longganisa na mas kaunti ang asin at walang preservatives. Halimbawa, sa halip na bumili ng pre-made longganisa, pwede tayong gumawa ng ating sariling version gamit ang lean ground pork, bawang, suka at kaunting asukal. Mas makokontrol natin ang sangkap at masisiguro nating mas healthy ito. Ang simpleng pagpapalit na ito ay malaking tulong na sa ating puso at sa pangkalahatang kalusugan. Maglaan lang ng kaunting oras sa pagpaplano ng ating mga kakainin. Ang pangalawang pagkain na dapat nating iwasan ay ang mga matatamis na inumin at mga pagkaing mataas sa asukal tulad ng soft drinks, fruit juices na may added sugar, candies at mga matatamis na tinapay. Napakasarap ng mga ito lalo na kapag mainit ang panahon o gusto nating magmeryenda. Ngunit ang sobrang asukal ay hindi lang nagpapataas ng panganib ng diabetes kundi nagdudulot din ng pamamaga sa katawan na siyang ugat ng maraming sakit na kaugnay ng pagtanda tulad ng arthritis at Alzheimer's disease. Ang asukal ay mabilis na nagpapataas ng ating blood sugar na nagiging sanhi ng mabilis na pagtaas at pagbaba ng enerhiya at nagpapabilis din ng pagtanda ng ating mga cells. Isipin nyo na lang, ang bawat baso ng soft drinks ay parang nagpapabilis ng orasan ng pagtanda sa ating katawan. Sa halip na matatamis na inumin, bakit hindi tayo uminom ng tubig, herbal tea o fresh buko juice na walang asukal? Kung gusto natin ng matamis, mas mainam na kumain ng sariwang prutas tulad ng mangga, saging o papaya. Ang mga prutas ay may natural na asukal at mayaman din sa fibers at bitamina na kailangan ng ating katawan. Halimbawa, sa halip na mag-soft drinks, subukan nating maghanda ng pitchers ng tubig na may hiwa ng pipino at kalamansi. Refreshing na, healthy pa, mas magiging alerto at masigla ang ating pakiramdam sa buong araw. Ang pagbabawas ng asukal ay hindi lang para sa mga diabetic.
Ito ay para sa ating lahat na gustong mabuhay ng mas matagal at mas malusog. Ang paggawa ng mga simpleng pagbabago ay susi sa pagpapanatili ng ating kalusugan. Sunod sa ating listahan ay ang mga pagkaing may trans fats na madalas nating makikita sa mga processed foods tulad ng crackers, biscuit, fried chicken at fast food items. Ang trans fats ay artificial na taba na ginagawa para pahabain ang shelf life ng mga pagkain at sa kasamaang palad, ito ang pinakamasamang uri ng taba para sa ating puso. Pinapataas nito ang bad cholesterol LDL at pinapababa ang good cholesterol HDL na nagpapataas ng panganib ng sakit sa puso, stroke at maging ng diabetes. Napakaraming restaurant at fast food chains ang gumagamit ng mga langis na may trans fats sa pagluluto ng kanilang pagkain. Ang pananakit ng dibdib, pagkapagod at hirap sa paghinga ay ilan lang sa mga posibleng epekto nito sa paglipas ng panahon. Sa halip na kumain ng mga pagkaing may trans fats, mas mainam na magluto sa bahay gamit ang healthy oils tulad ng olive oil, canola oil o coconut oil. Kung kumakain sa labas, piliin ang mga steamed, grilled or baked dishes. Basahin din nating mabuti ang label ng pagkain. Iwasan ang mga nakalagay na partially hydrogenated oil sa ingredients list. Isipin nyo, ang bawat kutsara ng trans fat ay parang naglalagay ng bara sa inyong mga ugat, kaya naman napakahalaga na iwasan ang mga ito. Ang pagiging maingat sa ating mga kinakain ay isang malaking hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Tandaan natin na ang ating mga ugat ay nagiging mas mahina habang tayo ay tumatanda, kaya kailangan nating pangalagaan ang mga ito. Ipagpatuloy natin ang ating usapan tungkol sa mga pagkaing maaaring nakakasama sa ating kalusugan, lalo na para sa ating mga nakatatanda. Ang ikaapat na pagkain sa ating listahan ay ang mga pagkaing mataas sa sodium o asin bukod pa sa mga naprosesong karne na nabanggit na natin. Kasama rito ang mga canned goods tulad ng sardinas at corned beef, instant noodles at kahit ang ilang condiments tulad ng toyo at patis na ginagamit nating halos araw-araw. Totoo, ang mga pagkaing ito ay napakadaling ihanda at malaki ang naitutulong kapag nagmamadali tayo o kapag kulang ang oras sa pagluluto. Ngunit ang sobrang asin ay nakakapinsala sa ating puso at bato tulad ng nabanggit ko kanina. Hindi lang ito nagpapataas ng blood pressure, kundi nagdudulot din ng fluid retention o pagmamanas na nagpapahirap sa puso na magbomba ng dugo at maaaring humantong sa heart failure. Isipin nyo, ang bawat subo ng maalat na pagkain ay nagdudulot ng labis na trabaho para sa inyong mga kidneys at puso. Ang pagod at pamamaga ng paa ay posibleng senyales ng labis na sodium sa katawan. Sa halip na umasa sa mga dilatang pagkain, mas mainam na bumili ng sariwang gulay, isda o karne. Kung gagamit ng canned goods, piliin ang mga low-sodium options o hugasan muna ang laman bago lutuin para mabawasan ang alat. Sa paggamit naman ng condiments, tikman muna ang pagkain bago magdagdag ng toyo o patis at subukan ang ibang pampalasa tulad ng bawang, sibuyas, luya o herbs at spices para magkaroon ng lasa ang inyong pagkain nang hindi umaasa sa asin. Ang paggawa ng sarili nating sabaw mula sa sariwang buto-buto ng manok o baboy ay mas masustansya kaysa sa instant broth cubes. Ang pagbabawas ng asin ay hindi lang para sa mga may high blood pressure. Ito ay isang mahusay na paraan upang mapanatili ang kalusugan ng ating puso at bato habang tayo ay nagkakaedad. Ang ikalimang pagkain na dapat nating bigyang pansin ay ang sobrang taba ng hayop at mga deep-fried foods. Ito ay kasama ang balat ng manok, taba ng baboy, chicharon at mga pagkaing madalas nating iprito sa maraming mantika. Alam kong masarap ang mga ito at bahagi ng ating pagkaing Pinoy, ngunit ang sobrang saturated fats sa mga ito ay nagpapataas ng ating bad cholesterol at nagpapalaki ng panganib ng sakit sa puso at stroke. Ang regular na pagkain ng deep-fried foods ay nagdudulot din ng pamamaga at oxidative stress sa katawan na nagpapabilis ng pagtanda ng ating mga cells at organ. Ang pananakit ng dibdib, hirap sa paghinga, at pagiging madaling mapagod ay posibleng babala na labis na ang taba sa inyong sistema. Sa halip na prito, bakit hindi natin subukan ang pagluluto sa pamamagitan ng pag-ihaw, pag-steam, pagbe-bake, o pagluluto ng adobo na mas kaunti ang taba? Kung gagamit ng karne, piliin ang mga lean cuts. At kung hindi talaga maiwasan ang prito, gumamit ng air fryer o konting mantika lang. Ang pagbabawas ng taba ay hindi ibig sabihin na magiging matabang ang inyong pagkain. Marami pa ring paraan para maging masarap at masustansya ang inyong lutuin.
Halimbawa, sa halip na fried chicken, subukan ang inihaw na manok na may herbs at spices. Masarap na, healthy pa. Tandaan, ang bawat kagat ay mahalaga sa pagpapanatili ng ating kalusugan. Ang pag-aalaga sa ating puso ay isang regalo na maaari nating ibigay sa ating sarili. Ang ika-6 sa ating listahan ay ang mga refined grains at puting tinapay. Ito ay kinabibilangan ng puting bigas, puting tinapay, pandesal at mga pasta na gawa sa puting harina. Ang mga pagkaing ito ay mabilis na nagiging asukal sa ating katawan dahil sa kakulangan ng fiber na nagpapataas ng blood sugar at insulin levels. Sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa insulin resistance, pre-diabetes at type 2 diabetes. Bukod pa rito, ang refined grains ay kulang sa sustansya kumpara sa whole grains. Ang pagiging laging gutom, pagbigat ng timbang, at pagkapagod ay posibleng epekto ng labis na pagkain ng refined grains. Sa halip na puting bigas, subukan nating kumain ng brown rice, red rice, o adlay. Sa halip na puting tinapay, piliin ang whole wheat bread o mga tinapay na may buong butil. Ang mga ito ay mayaman sa fiber na nakakatulong sa panunaw at nagpapanatili ng stabilisadong blood sugar. Hindi lang ito nakakatulong sa pagkontrol ng timbang, kundi nakakatulong din sa pag-iwas sa diabetes at iba pang sakit na kaugnay ng pamamaga. Isipin nyo, ang pagpili ng whole grains ay parang pagbibigay ng mas mahabang enerhiya sa inyong katawan at pag-iwas sa mabilis na pagtaas at pagbaba ng blood sugar. Ito ay isang simple, ngunit napakahalagang pagbabago na makakatulong sa inyo na maging mas malusog at masigla. Ang paglipat sa whole grains ay isang pamumuhunan sa inyong sarili. Ipagpatuloy natin ang ating pagtuklas sa mga pagkain na dapat nating iwasan para sa isang mas malusog na buhay. Ang ika-7 sa ating listahan ay ang mga produkto ng gatas na puno ng taba o full-fat dairy products tulad ng full cream milk, ice cream at full-fat cheese. Bagaman mayaman ang gatas sa calcium na mahalaga para sa ating buto, ang mga full-fat na version ay may mataas na saturated fat na maaaring magpataas ng cholesterol. Para sa ilang nakatatanda, ang pagtunaw ng lactose, ang asukal sa gatas, ay nagiging mahirap din habang tayo ay nagkakaedad, na nagdudulot ng pananakit ng tiyan, pagtatae o bloating. Ang pananakit ng tiyan at discomfort pagkatapos uminom ng gatas ay karaniwan sa mga may lactose intolerance. Sa halip na full-fat dairy, maaari tayong pumili ng low-fat o skim milk. Kung may lactose intolerance, meron namang lactose-free milk o mga alternatibo tulad ng almond milk, soy milk o oat milk. Para sa calcium, maaari tayong kumain ng berde at madahong gulay tulad ng malunggay at kangkong o fortified orange juice at tofu. Ang paghahanap ng tamang pinagmumulan ng calcium ay mahalaga para sa buto at maiwasan ang osteoporosis nang hindi naglalagay ng labis na taba sa ating katawan. Tandaan, ang layunin ay makakuha ng sapat na nutrisyon nang walang masamang epekto sa ating puso at panunaw. Ang pagiging maingat sa mga uri ng dairy na ating kinakain ay mahalaga para sa ating kalusugan. Ang ika-8 pagkain na dapat nating pag-ingatan ay ang mga sobrang dami ng alcohol. Alam kong marami sa atin ang umiinom paminsan-minsan para sa social gatherings o para lang mag-relax at sa Pilipinas, bahagi na ito ng ating kultura. Ngunit ang sobrang pag-inom ng alcohol ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa ating atay, utak at pangkalahatang kalusugan. Nagpapataas ito ng panganib ng sakit sa atay, mataas na blood pressure at ilang uri ng cancer. Bukod pa rito, nakakaapekto ang alcohol sa ating pagtulog, nagpapalala ng memory loss at maaring maging sanhi ng pagkalipol ng mga buto na nagpapataas ng panganib ng pagkabali. Ang pakiramdam ng pagkahilo, pagkalito at hirap sa paglakad ay maaaring mga senyales ng labis na pag-inom. Habang tayo ay tumatanda, mas nagiging sensitibo ang ating katawan sa alcohol at mas matagal itong nawawala sa ating sistema. Hindi ko sinasabing iwasan ito ng lubusan, ngunit mahalagang uminom ng may moderation. Para sa mga babae, 1 o mas kaunti pang inumin sa isang araw at para sa mga lalaki, 2 o mas kaunti pa. Kung hindi tayo sanay uminom, mas mainam na iwasan na lang. Sa halip na alcohol, bakit hindi natin subukan ang mga refreshing mocktails, fruit shakes o simpleng tubig na may hiwa ng prutas? Makakatulong ito sa inyo na manatiling hydrated at masigla.
Ang pagbabawas ng alkohol ay isang simpleng hakbang na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa inyong kalusugan at kagalingan. Ang pag-aalaga sa ating atay at utak ay napakahalaga habang tayo ay nagkakaedad. Panghuli, ang ika-9 na pagkain na dapat nating iwasan o bawasan ay ang mga fast food at highly processed snacks. Kasama rito ang french fries, chips, instant pastries, at iba pang ready-to-eat na pagkain na madaling bilhin at kainin. Ang mga pagkain ito ay karaniwang mataas sa calories, unhealthy fats, asin at asukal at halos walang nutrisyon. Ang regular na pagkain ng mga ito ay nagdudulot ng pagbigat ng timbang, mataas na kolesterol at nagpapataas ng panganib ng maraming sakit na kaugnay ng lifestyle tulad ng diabetes at sakit sa puso. Ang pagkapagod, pagiging matamlay at pagiging madaling kapitan ng sakit ay posibleng epekto ng patuloy na pagkain ng fast food. Ang convenience ng fast food ay malaking tukso, lalo na kapag nagmamadali tayo. Ngunit isipin nyo, ang bawat subo ng mga pagkaing ito ay nagdaragdag ng toxins sa inyong katawan at nagpapahirap sa inyong sistema. Sa halip na bumili ng fast food, maghanda tayo ng baon sa bahay na masustansiya. Kung nagmamadali, pumili ng mga healthy snacks tulad ng prutas, mani o yogurt. Ang paggawa ng sariling sandwich o salad ay mas mainam kaysa sa pagbili ng burger sa fast food. Mahalaga na maging maingat sa ating mga pinipiling pagkain, lalo na kung tayo ay naghahanap ng mabilis na merienda. Ang paggawa ng matalinong pagpili sa pagkain ay susi sa pagpapanatili ng ating kalusugan at enerhiya habang tayo ay nagkakaedad. Kaya, sa madaling salita, tinalakay natin ang 9 na pagkain na dapat nating pag-ingatan. Ang mga naprosesong karne, matatamis na inumin at mga pagkaing mataas sa asukal, mga pagkaing may trans fats, mga pagkaing mataas sa sodium, sobrang taba ng hayop at mga deep-fried foods, refined grains at puting tinapay, full-fat dairy products, sobrang alcohol at fast food at highly processed snacks. Ang bawat isa sa mga ito ay may iba't ibang paraan ng pagpinsala sa ating katawan habang tayo ay nagkakaedad, mula sa pagpapataas ng blood pressure at cholesterol, pagdudulot ng pamamaga, hanggang sa pagtaas ng panganib ng diabetes at sakit sa puso. Naalala nyo ba ang sinabi ko kanina tungkol sa isang bagay na magpapagulat sa inyo? Ito ay hindi tungkol sa anumang bawal na pagkain, kundi tungkol sa kapangyarihan na nasa inyong kamay. Ang tunay na sikreto sa mas mahaba at mas malusog na buhay ay ang paggawa ng maliliit, patuloy na pagbabago sa inyong diet at lifestyle. Hindi nyo kailangang biglain ang inyong sarili o ipagkait ang lahat ng inyong paboritong pagkain. Ang susi ay ang moderation at paghahanap ng mas healthy na alternatibo. Halimbawa, sa halip na araw-araw na kumain ng hotdog, bakit hindi gawing paminsan-minsan lang? Sa halip na laging mag-soft drinks, subukan ng tubig o fresh juice. Ang bawat maliit na desisyon na gagawin nyo para sa inyong kalusugan ay nagdaragdag at nagpapahaba ng inyong buhay. Maraming Pilipino, lalo na ang mga nakatatanda, ang naniniwala na ang pagtanda ay kailangang maging puno ng sakit at limitasyon. Ngunit hindi po totoo iyan. Maaari tayong maging masigla, aktibo at masaya sa anumang edad. Ang pagbabago ng ating diet ay isang malaking hakbang tungo sa layuning ito. Isipin nyo, hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi tungkol din sa pagkakaroon ng enerhiya para makasama ang inyong mga apo, maglakbay, matuto ng bagong hobby, o simple lang, mag-enjoy sa bawat araw ng walang nararamdamang kirot o pagod. Ang paggawa ng mga pagbabagong ito ay isang regalo sa inyong sarili at sa inyong mga mahal sa buhay. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang gumawa ng pagbabago. Hindi mahalaga kung saan kayo magsisimula. Ang mahalaga ay magsimula kayo. Huwag kayong matakot mag-eksperimento sa mga bagong recipe o magtanong sa inyong doktor tungkol sa mga pagkaing angkop sa inyong kalusugan. Alalahanin na ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay nagdadala sa inyo papalapit sa isang mas masigla at masaya na buhay. Ang pagbabago ay hindi kailangang maging mahirap. Maaari itong maging isang masarap at nakakatuwang paglalakbay. Huwag kayong mag-alala kung hindi nyo agad kayang iwasan ang lahat ng ito. Ang mahalaga ay ang pagsisikap at ang pagiging consistent. Ang pagbabago ay isang proseso at bawat maliit na pagbabago ay nagbibigay ng malaking epekto. Kung meron kayong sariling karanasan o tips tungkol sa pagkain para sa mga nakatatanda, o kung meron kayong mga paboritong healthy recipes, huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento
at matuto mula sa inyong mga karanasan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, paki-like po at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang helpful content tungkol sa kalusugan at kagalingan. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa amin upang makapaghatid pa ng mas maraming impormasyon. Salamat sa inyong panunood. Tandaan, maliit na pagbabago ang susi para sa malaking pagkakaiba sa inyong kalusugan at kaligayahan. Live your best life at every age. Naway maging masigla at malakas kayong lahat. Ingat po!